howdy mga idol and mga beshi! Yan. Happy day po sa inyong lahat. I-flex ko lang po yung tanong ng isa nating kaibigan. No? Nandyan po sa screen sa baba, nababasa nyo po, nandyan. Marami po siyang katanungan, kaya dito ko na lang sasagutin kasi mas mahirap mag-type kaysa mag-video. At para din mapanood at malaman ng iba na may breast cancer na katulad ko. So, ako po ay may cancer na kung tawagin ay invasive ductal carcinoma. No? Isang uri ng cancer na agresibo. Ang breast panel ko po ay tinatawag na negative HER2 positive. So, kapag HER2 positive ka, kailangan mo ng 18 cycles na chemotherapy plus radiation. Kasi nga active si cancer. Anytime pwede siyang kumalat sa ibang parts ng body o kaya ng organ. No? Pwedeng sa lungs, liver, kahit anong organ sa loob ng ating katawan. Kaya, much better na magpa-radiation. Ngayon, depende pa rin yan sa onco nyo. Depende pa rin yan sa breast panel nyo. No? So, lahat ng yan ay nakadepende sa case nyo as breast cancer patient. Ngayon, ano ba yung mga bawal na pagkain? Ito, palagi ko na lang inuulit sa video. So, sana po, i-follow nyo, panoorin nyo po yung mga videos ko kasi ilang beses ko na rin po itong in-upload ng paulit-ulit. Kasi hindi ko po talaga kayo mare-replyan isa-isa. Pasensya na po. So, yung mga kinakain ko naman po ay katulad din ng dati. Pero, syempre, nililimitahan ko na. Sabi ng aking doktor, ng aking oncologist, pwede naman kainin lahat. Pero hanggat maaari, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, mga inihaw, mga hilaw na pagkain. No? Kumbaga, ikaw na rin mismo sa sarili mo ang didisiplina. So, much better eat nutritious foods, more fish, more fruits and veggies. Ayan. Kakain tayo ng meat, bakit hindi? Pero in moderation, limitahan ng sarili. Ha? Kain, mga inday, mga ka-breast friend. Kakain lang po, tikim-tikim lang. So, doon ako naglilimit kasi mataas din ang cholesterol ko, kaya nililimitahan ko din yung pagkain sa mga mamantika at matataba. Of course, yung mga matatamis, limited din yan. Isa sa pinaka iniwasan ko talaga ay ang pag-inom ng soft drinks. No, dati talagang hindi ako makakain ng walang soft drinks. Simula nung pagkabata ako hanggang sa bago ako ma-diagnose ng cancer, parang yung soft drinks ginagawa ko na siyang tubig. No, siguro isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-trigger si cancer. Ayan. Ikaw kasi. Ayan. Pinabayaan mo yung sarili mo. O, yan. Eh, di nagka-cancer ka. Agoy! Ayan. So, ayun, no? Nasa sayo yan kung anong ayaw mong kainin na isda. Pero ako kasi, lahat kinakain ko na isda. Yun nga lang, nililimitahan ko. No? Kasi hindi lang naman sa pagkain natin nakukuha yung cancer. Maraming factors, maraming bagay. Meron din akong video niyan. Panoorin mo para malaman mo rin kung ano yung mga factors na yun. Ayan. Tapos, basta lagi nating iisipin na kung ano yung mga kinakain natin, it also effects, no, makaka-apekto rin sa ating health, sa ating kalusugan. Not only the cancer, but also iba't ibang uri ng sakit. Pero hindi dapat natin tipirin yung sarili natin sa pagkain, no? I mean, kumain ka ng ayos, kumain ka ng normal, no? In moderation. Pero yung sabihin mong konti lang yung kakainin mo dahil takot na takot ka, baka ganito, lalong mag-trigger si cancer, ganyan, etc. Lalo tayong manghihina, mga lodi, mga idol. Lalo tayong manghihina, wala tayong panlaban sa sakit, yung immune system natin babaksak at maaapektuhan yung ibang parts ng body natin, yung ibang organs natin. Kaya wag nating ganong tipirin ang ating mga sarili, no? Lalo na sa pagkain. Dahil hindi lang naman sa pagkain nakukuha ang mga sakit. Always remember that, mga besh. Okay? So, sana aking bagong kaibigan, nasagot ko yung iyong mga katanungan.
at nabigyan kita ng idea, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang may hawak ng sarili mo. Ikaw pa rin magde-decide kung ano yung gusto mo para sa sarili mo, kung ano yung gusto mong kainin. Basta always remember, it should be in moderation lahat, no? In moderation lahat. Eat well, kumain ng maayos, ng masustansya, discipline sa sarili, yung lifestyle, stress, pagod, tulog, ano pa ba, yung mga ginagamit natin, lahat yan may mga factors yan eh. Yung ating weight, yung ating timbang is also may factors din yan sa ating pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. So, wag nating hayaan na manghina ang ating katawan. Kasi kapag lalong nanghina yung katawan natin, lalong magkakaroon ng malalang problema. At mahalaga sa lahat, ang pinaka-importante sa lahat ng mga may pinagdadaan ng karamdaman ngayon, not only breast cancer, kapit ng mahigpit kay Lord, nasa atin ang paggaling, nasa atin ang paraan para tayo ay gumaling, at syempre ang awa ay nasa Panginoon. So enjoy your day mga beshi, ingat po ang lahat, bye bye.